At yun nga no mga kabayan kapapasok lamang po na balita mga kabayan ay kung kanina nga po ay pinag-uusapan po natin yung patungkol nga po sa pagkuha ni Mr. Romualdez dito nga po kay Leila de Lima upang maging isa sa mga prosecutor ng impeachment ni BP Inday Sara mga kabayan. Nagbabaga pong balita ang pumasok mga kabayan. Pinababawi po ng korte yung pagkakalaya po ni pagkaka-acquit o pagkakabigay ng laya dito kay Leila de Lima mga kabayan. Sa mga katwid mga kabayan pinababalik po siya sa kulungan. Mantakin mo mga kabayan, yung judge na humawak ng kanyang kaso ay nakitaan ng pang-abuso doon sa kanyang kapangyarihan. Doon nga po sa nabasa po natin, tinabagay parang hindi po nabigyan ng justification o na-justify yung pagpapalaya niya kay Leila de Lima noon, kaya po ngayon, pinababawi po ng korte at mukhang talagang babalik po sa kulungan itong si Leila de Lima. Mantakin mo, good news na nga sana yung bumungad sa'yo kanina umaga. Nakukunin ka ni Tambaluslos makakaganti ka na sana sa mga Duterte. Tapos wala pang isang araw tinawagan ka kasi balik kulungan ka. Ito mga kabayan, patuloy po natin yung balita patungkol dyan Sir Delson, Sir Jen, pasok po. Tinatanong nila, ano ba sinasabi niyong tumawag kay De Lima? Nang una ay sabi niya, yes. Masaya pa siya, Masaya. Maya-maya, in a while, what? Ba parang nabigla na. Nabigla. Alam mo ba kung ano itinawag? Yung salta ng what? Si De Lima din? Si De Lima rin. Ano naman tinawag sa kanya? Bakit nabigla yan? Ay, sinabi. Ano sabi? Laila. Hindi naman sabi niya, kayo naman dalawa kayo. Ano ba? Ma'am. Anong tawag yan? Anong mayroon dyan? May kaso po tayo. Bakit? Ay, nako po. Ito siguro ay hindi pa ninyo nababalitaan dahil baka hindi nyo pa nababasa. Kasi naglabasan ito, medyo late na rin Okay. May inilabas pong desisyon ang Court of Appeals, 8th Division, promulgated April 30, 2025. Nako. Ito po yung People of the Philippines versus Honorable Abraham Joseph Alcantara. Siya po ang presiding judge ng RTC Muntinlupa Branch 204. Okay. Kasama rin sa... Yun ang mga humawak ng kaso ni dating DOJ Secretary Leila de Lima. Kasama rin sa respondent Leila de Lima at si Ronnie Dayan. Kilala niyo si Ronnie? Yes. Diba? Yung driver. Ronnie. Yes. Kilala namin yan. Ano bang kaso ito? Ang sabi ho ng Court of Appeals, kasi napawalang sala po si De Lima sa kasong ito yung may kaugnayan nito sa droga, Jen Yes. Ang sabi dito, nagkaroon ho ng grave abuse of discretion. Kasi inapila sa Court of Appeals di ba? Okay. Sabi ng Court of Appeals, mukhang umabuso yung RTC. So, ibig sabihin, parang ninalify yung acquittal? Yes. Ibinabalik yung kaso. Naku po! What? Yeah. Mapapawat nga talaga yan. Pinaburan ho ang petition for certiorari na nang ag-file po nito ay Office of the Solicitor General Okay. Noong panahon nito ni dating Pangulong Duterte Noong hindi pala, bago lang pala ito. Solicitor General Menardo Guevara. Kasi si De Lima na-acquit 2023, pati si Ronnie Dayan. Yes, tama ka. Ayun. So nag-file ng yun naman yung procedure, di ba? Na kapag ka natalo ang gobyerno, nag-a-appeal siya. Yes, nag-a-appeal sa Court of Appeals. Tama ka. Nag-decision po itong judge ng Court of Appeals. Hanapin ko yung pangalan. May pirma siya rito sa bandang babae.
Si Judge Judge ano yan? Nina Batan, Eleuterio L. Batan, Associate Justice. Okay. Ang sabi niya dito, abuse of discretion si Judge Abraham Joseph Alcantara. Nako. Nang pawalang sala si De Lima at si Dayan nang dahil lamang sa recantation o yung pagbawi ng testimonya ng isa sa testigo, yung nga pong si Rafael Ragos, yung na dating Bureau of Correction Chief. Sinabi niya na hindi daw totoo yung mga naunan niyang testimonya. Pero sabi ng Court of Appeals, hindi po pwedeng basta ganun lang. Dapat nilinaw doon, ipiniliwanag dapat ng judge kung alin sa pahayag ni Ragos ang binabawi. Nako. Hindi na pwedeng lahatan, di ba? Oo. Nako. At ang epekto nito sa mga ebidensyang iniharap, halimbawa may ebidensyang ganito. Ito yung testimony mo. Dapat pagtatapat-tapatin mo yun. Ha? Ako po. Hindi pwedeng wholesale na binawi mo. Tapos, alin yung napawalang bisang mga ebidensya? Kasi hindi lang naman testimonya, may ebidensya pa eh. Di ang suma total niyan. Baka maunsyami pa yung kanya pagiging... Meron pa naman pagkakataon din kasi Court of Appeals to. Tama. So si De Lima ay pwede pa namang mag-appeal sa Supreme Court na yan. Motion for reconsideration. Pwedeng sa CA or iakyat na niya sa Supreme Court. Ayun. So, habang dinidinig sa Supreme Court yan, pwede na siyang maupo bilang mababatas pa rin. Ganun naman. Pwede naman. Wala naman problema. Ang problema nito kapag sinabi na Supreme Court, hindi, tama yung CA. Tuloy ang kaso mo. Pag tuloy ang kaso, di ibig sabihin, kukulong ulit, ganun ba ibig sabihin? Ire-retrial, di ba? Oo. Pwede pa siyang ipa-arresto uli unless bigyan siya ng pagkakataong mag-file ng piyansa. Kaya lang, non-bailable ito. Non-bailable, drug siya. Di ba? Baka, depende sa abogado niya kung kaya niyang... So kung siya ay dating senador na nanalo, tapos nakulong at doon nanungkulan, may possibility din na maulit ito. Nako, mauunsyami nga pag nagkataon niya, Nelson. Malaking problema ito. Mapapawat ka nga talaga. Kasi siyempre, hindi lang basta-basta, paano pa yung ibang mga kaso, di ba? Para magpapaparty na yata ang grupo nila, tapos ngayon bigkaganyan pa ng bagong wrong timing naman yan, Nelson. Hindi lang yun, Jen. Ang eleksyon, May 12, di ba? Lumabas ito, promulgated, April 30. Nako. So, ito ba yung itinago para hindi maka-apekto dun sa Mobile Legends? Ibig sabihin, nung 30 pa pala dinesisyon na niya? Promulgated April 30. Ewan ko lang kung gaano ka... Ano ba, nilabas yan after 5 days. May 5 meron na. Nako. May 12 pa naman yung election. Ibig sabihin, baka nga hindi ito inilabas. Baka maka-apekto sa Mobile Legend. Ito, ayun pala, yan yung desisyon. Pinapakita natin yung desisyon. Nako. Yan ang isa sa sakit ng ulo ngayon ni Leila De Lima. Na kanina ay nag-yes na. Doon sa impeachment court. Sabi niyo, hindi, asikasuhin ko. Huwag niyo naman ako sa amin sa prosecution team. Asikasuhin ko na itong kaso ko. Di ba? Ito pa, habol ko pa ito, Nelson, ha? Sige. Meron tayong breaking news din pala. Na speaking of mga kaorte, yung Angeles, Pampanga, RTC Branch 118 pala, nagpalabas na po ng arrest warrant laban po kay dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque, Cassandra Ong, at sa 48 iba pa, na yung kaso, yung qualified human trafficking stemming from Lucky South 99 Scam Hub sa Porac, Pampanga. Nako, ipina-aresto na pala. Ang problema, nandun sa dahig. Kausap pa sa ICC. Talagang, di ba, sinabi na natin, after na matunaw itong 19th Congress, wala nang warrant of arrest si Harry Roque. Ng Kamara. Wala na. Tunaw na. Ang problema ito, Angeles RTC ito nagpalabas. Kaya pinilit nilang magkaroon ng ganyan. Para hindi pa rin siya makauwi. Hindi pa rin siya pauwiin. Naku po. Kaya lang problema, magagamit namang ebidensya ni Harry Roque yan. Naku, para siya ay mag-asylum. Asylum. Sasabihin niya, tingnan nyo,
Ayaw ko talagang anuhin, di ba? Pinailan pa ako ng kaso. Samantalang dapat yan, no pa nila ipinail. Anyway, ito naman, pampaganda. Ito, bago tayo mag-break. Para wala tayong binasang box. Ha? Kawawa na. Hindi kasi ito, ang dami nating topic. Yung good news lang sa mga magsasaka dyan sa may Porac, Pampanga. Anong meron dyan? Kasi turnover na yung mga solar-powered pump irrigation project sa barangay Kandating Arayat, Pampanga, kayo ng umaga. Yun. At ito daw po'y tulong sa naturang solar-powered irrigation, about 30,000 pesos kada panahon ng anihan. At ginagastos para po nila ng diesel. 15 hectares na son, ha? 15 hectares sa sakahan na dati po nakadepende lamang sa pag-ulan. Ang ito palang turnover ng solar-powered pump irrigation ay pinangunahan mismo ng National Irrigation Administration, si Administrator Gulien, at saka nito po, ayan, kasama po si Speaker Martin Romualdez, sila ata ang nagpondo ng proyektong ito. Ayun, pampag-good news yan, ano ha, para sa ating mga magsasaka. Resulta po ng ating Vox Populi. Wala tayong nabasa. Wala tayong nabasa. Pasensya na po kayo, ha? Kasi ang dami nating may guest, ha? Pero sinuman na po ng ating mga staff, ano ha, ang resulta, ano ha? Ang resulta po sa tanong na, kumbinsido ka ba sa naging resulta ng katatapos na halalan? Ang nagsabi ng opo, papaganda resulta halos sa tiya. Opo, kumbinsido ako, 43%. Ang nagsabi ng hindi, mas mataas, 57%. Yun. Happy birthday po kina Nora Cepeda, Alison Austria, at happy viewing kina Eugene Cepeda, Myla Austria, Maylin Mirhan, Gloria Banog, Gloria Arcega, Lalaine de Guia ng Binyan City, Laguna. Happy viewing po sa ating masugid na kasubaybay na si Evangeline Dekit Ramley from Arizona, USA. Happy birthday to Princess Dali May Mendoza, Malang. At ganun din po sabi ni Kuya Abet Malate, makisuyo po pagbati uli. Birthday po, ngayon pa lang Mayo, marami pala sila. Ang Kahiner Terago at ang lahat po ng mga kasamahan nila diyan sa bahagi po ng housing. Gayon din po ang ating Lani Trapsi na mga taga Doña Paustina. Ayan, sino-sino pa ba may birthday? Venus, Lani at saka si May. Buong Mayo pala ang kanilang birthday. Ate Vicky, Arsenal Dumopoy, magandang umaga. Ayun. Si Christopher Sabiliano, happy birthday po mula sa Apalit, Pampanga East. Mula po kay Kuya Nick Alfaro. Ayun, ha? Di ba mga kabayan, napakatindi. Kung di ka na nga lang matatawa mga kabayan sa nangyaring parang karma na yung sumusunod dito ay deliver. Mantakin mo, good news sa umaga, wala pa isang araw may bad news. Good news. Makakabawi ka na sa mga Duterte. Kaso may bad news. Ano yun? Balik kulungan ka. Walang joke. Hanggang dyan na lang mga bayan. At magkita-kita po tayo sa mga susunod ko pang video, ha. Paalam.